isang lagayan ng jewelries, no, nakita ng magsasaka dun sa maisan niya, kung saan nagsasaka sila ng mais at nadado nila ito na daro, no? Ito ay lagayan ng jewelries na may higit 1 kilo ang bigat at di nila alam kung ito ay ginto o hindi. Pero nung daro nila ito, natamahan nila ng daro, ay kulay itim ito at hindi talaga nasira. Sa haba ng panahon ay hindi talaga nasira. So yan ang nadaro nila dun sa kanilang farm. So alamin natin kung paano ito nakuha at saan ito nakuha. Ayun na nga mga kakuha, no? Pupuntahan na natin yung lugar kung saan ay nakuha nila yung lagayan ng jewelries. Tawid tayo ng maliit na sapa. Ito mga kakuha, no? So napadaan ako dito sa tubig at nakita ko ito saka ito, ito butas dito. Ayan, sabi 1 2 3, tapos pangapat to malaki. Ang lalim, ang lalim yan. Lampe. Ayun ang lalim, Ang ibig sabihin niyan mga kakuha, ito, yung tatlong na yan is underwater, no? Underwater ang kahulugan yan. Tapos ito item. Ayan, no? So papunta pa lang kami dun sa napagkitaan ng may box na jewelries. Wow. Ay nakita namin ito. Hindi po ito gawa ng nature. Kasi pinabugkid na lang, bilog na bilog. Ito bilog na bilog. Ito parang binarina, no? Pero ito malaki ng barina. Ito din, ito din. So titingnan namin dito mamaya. Balikan namin ito mga kakuha at titingnan ito. Kasi ang target namin ngayon kung saan nakita yung lagayan ng jewelries na pinakita ko sa inyo mamaya. So mamaya mga kakuha, balikan natin ito. Ituturo na ngayon, no, ni Bapa, ni Uncle, ang kung saan nila nakuha yung box na lagayan ng jewelries, no, noong unang panahon. So saan mo nabungkal yun, Uncle? Dito rin ba? Diyan. So itong area lang. Itong area lang, basta dito area lang. Araro yung anak ko. Hukay niya yung box. Tapos kinuha ko, inugasan ko, kulay itim. Ganun ang nangyari. So dito mga kakuha, nakita nila yung box, no, ng lagayan ng jewelries. So sa gilid dito mga kakuha ay mga bato. Mga bato. So ilulukit namin dito kung mayroon ba dito na naiwan pa. Hanapin namin kung mayroon pang naiwan dito. So dito yung area na maisan na nakuha nila yung box na itim na nilinisan nila at di namin alam kung bronze ba o ginto, pero napakabigat niya. 1 kilo siguro mahigit sa ganoon kalaki. So lagayan yun ng parang lagayan ng jewelries noong unang panahon. Yung mga panahon pa siguro ng mga panahon pa. Kasi napakatagal. Paano napunta yung box dito? Bundok ito. Grabe yun. Bundok na.
So yun mga kuwa, maghanap muna kami dito ni Papa kung mayroon pa bang natira. Ayun na nga mga kuwa, no? So balikan na natin yung sign na kung saan ang kahulugan ay underwater deposit. So nasa ilalim daw ng tubig o nasa baba ng tubig. So bago natin makita yun mga kuwa, interviewin na natin si Uncle kung paano nila nakuha yung jewelry box. Magandang araw mga kakuha, no? So ito si Kuya ay nakahukay dun sa maisad niya ng isang hawakan. Ito ay isang lalagyan, no? Parang lalagyan ng mga jewelries. Hindi pa namin alam kung yan ay ginto o yan ay bronze. Pero sa haba ng panahon, hindi talaga siya kinain ng kalawang. No, mabigat siya, halos 1 kilo mahigit. Pero lalagyan lang ito. Yan, oh. Lalagyan lang. So, tanungin natin si Kuya kung paano niya ito nakuha at saan niya ito nakuha. So, Kuya, paano mo nakuha yung lalagayan na yan? Nag-araro ang anak ko, tapos nabungkal niya. Nabungkal niya. Oh, sumama sa pagbungkal ng lupa. So ito lumabas yan. Oh, lumabas ito. Nakita niya ito. Itim lahat ito, yung walang kulay kasi na ng lupa. Tapos inugasan ko, ganito ang nangyari. So yan na yung lumabas na kulay. Oh. Pero ito ay isang palatandaan lang siguro, o ito ay mayroon pang kasama sa lupa na yon. Siguro. Kasi hindi lang dapat ito nag-iisa eh. So sa design nito ay napakaluma. Parang hawakan mo Kuya. Yan si Kuya, no? Parang lalagayan ng mga jewelries nung unang panahon. No? Box siya na maliit. At hugis siya bars, no? So anong gagawin mo diyan Kuya pagka ibebenta mo yan pagka may bibili? May magbibili. So ibebenta lang nila yan kung may bibili. Pero ito ay ilang taon na to? Mga ilang taon na sa'yo? Mga 5 taon yata, no? Sobra pa siguro. Sobrang 5 taon. Simula nung nakita ninyo. So pwedeng puntahan natin yung nakitaan ninyo nito at malaman natin kung saan, no? Pwede rin. So ito mga kakuha, no? Yung sira lang niya dito ay yung lock, no? Yung dito. Kasi parang wala siyang sira pero pwedeng malagyan lang ng lock. Ito lang yung nasira dito. Ito yung nakita nila na napaka-imposible na ito ay magawa ngayong mga modern, no? Ito ay hindi pa namin alam kung bronze o ito ay may halong ginto kasi napakabigat niya, no? Napakagandang artifact to kasi napakagandang i-collect kasi hindi ka na makakita ng ganito ngayon, no? Kung hindi ito mabubungkal, kung hindi ito mahanap, ay hindi ka na makakita nito. Bihira na lang makakita ng ganito. No, lalagyan ng lalagayan ito ng mga kung anong nilalagay niya dito, jewelries ba? Pero sa itsura nito, parang lalagayan siya ng jewelries nung unang panahon. No? So nag-iisa lang to nakita nila. At nakakamangha kasi matagal na to sa kanila. 5 years mahigit. So simula nung nakita nila. Pero ito ay itim na nung nakita nila. Maitim nung nararo nila. So ito si Kuya ang may-ari niyan. At
itatago nila yan. Kung sinong may interest, sabihin nyo lang at mag chat lang kayo sa amin, mag message lang kayo, kasi nakakaawa to sila kasi yung mga indigenous people to mga nasa bundok, no? So nahukay nila yan dun sa may maisan. So puntahan namin yung maisan at iimbestigahan namin kung mayroon pang mga kasama yan. Malamang may mga kasama pa yan. So yun, kaya salamat. Ayun na nga mga kuano. So balikan na natin yung area kung saan nakita namin ng sign na underwater treasure. So puntahan din natin dyan kung saan yung gumagawa ng daan ay may nakuha na ammo box dun sa malapit din sa ilog. Siguro mga 25 meters o 30 meters galing dyan sa nakita naming sign din na isa. So lagi mga kuha, punta na natin. Bato na cement na parang ginawang Dito yung falls dalawa. So nandito yung poles. Pero mas mataas yung isa doon. Ito. Lang. Ayan. Papunta doon. Mas mataas yun. Hindi ba nila tinignan to? Hindi. Hindi kami. Tapos may bundok na ganyan. Matulis pero maliit. Pero dalawang poles ito. Saka yun. So nasa tatlo lang yung prospect. So kung tutusin, tatlong dot, isa, dalawa, tatlo, tapos item. So malamang dito ang prospect. Babain natin. Okay, akin na yung locator. So ilocate ko muna para malaman namin kung saan ba siya. Doon ba o dito. So ito mga kuha dito tumama yung locator sa pangalawang pulse, pero ang detection niya ay sa baba. So ano yung pangatlong pulse, pero dito siya tumama ito. Ibig sabihin yung entrance dito, basta dito siya tumama. Yung siguro natin. So ulitin natin mga kakuha. So ang sign doon is underwater. No? Nasa ilalim ng tubig o binabagsakan ng tubig. Underwater. So, tingnan natin kasi may sign dito mga kuha, bato. Ito. So, ito ay bato naman sa taas. Hindi siya bato na galing dito. Ganyan. Ito ay bato sa taas. At ito ay naka-triangle. Ito, naka-triangle. Ayan. Hindi lang siya perfecto, pero naka-triangle siya. So, tingnan natin kung dito ba talaga o sa ibang lugar pa. Saan tayo na natungtungan. Hindi tayo makalapit masyado doon, di ba mabasa yung gamit natin. Attention na kayo, bagong gising ako at yung sombrero ko ilaban ko muna. Kaya mga kuha umikot siya dito sa binabagsakan ng poles na to. Posible
nakakakuha, yun sa sign na yun is underwater o binabagsakan ng tubig. No? Sa under daw, sa ilalim. So, posibleng na sa ilalim na ito, dito siya kukunin, dito dadaanin. Dito talaga dadaanin yan. So, hindi yan dito. Underwater ang sabi. Sa ilalim ang tubig. Tubig, underwater. Nagabagsakan ng po. Nasa tubig, nasa ilalim yan. Hindi natin masusukat. Hindi natin masusukat. Pero, tama yung sinabi ng site. So, isa to sa mga site na discover na namin ngayon lang. Kasi nakita ko yung site doon. Papunta naman kami ngayon doon sa nahanapan ng lalagyan ng DLG. Ito yung code. Yung maliit lang code. Dalakas na ito natin. Yung dahil na pinit. Maliit na lang yung tubig. Pero hindi na umuusan ang tubig yan. Wala dyan. Wala dyan. Okay. So ito no, balikan natin yung sign dun. Kasi apak ng hayop na sign. So directional, papunta na doon. So dito, puntahan natin dito. So ito na mga kakuha no, balikan natin tong sign na to. Tingnan natin. Ayun mga kakuha oh. Ayan. Tapos ayan. Ayan. Ang ibig sabihin niyan underwater. Ayan, underwater. Tapos, pagdating dito, bilog. Item. Bilog din, no? Item din yan. Ayan, bilog din, no? Underwater. No? So, tama yung sa sign at tama yung nalukip. Underwater nga siya. Sa mga baguhan dyan, ha? Yung tatlong magkakasunod na bilog ay ibig sabihin yan, tapos pares-pares lang ng bilog is underwater. So, nasa ilalim ng tubig o binabagsakan ng tubig ang ibig sabihin yan. Ayun na nga mga kakuha no? So dinikita na namin yung bundok na tinuro ko kanina at nandito yung sign no? Sabi ko na mayroon ding isang treasure. So dito nakikita natin ay parang likod ng pagong, no? Pero walang ulo at wala ring buntot, no? Hindi mo alam kung saan nakaharap. So ang ibig sabihin niyan ay nagpapahinga siya, no? Yan yung likod ng pagong. Pero sa harap niya mga kakuha ay nandito naman yung guhit. Kung nakikita nyo, lalapitan natin, no? Sa kabila, yun yung sa underwater. So, sapa pa rin to, no? Pero sa kabilang sapa yun, maliit na sapa yun. Ito naman yung medyo malaki, no? Nasa paligid ng bundok na yan, no? So, ito, sa kabila to, no? Yan ang sign. So, sa mga baka maka-encounter kayo, no? Ang sign na yan, ginawa talaga yan, lapitan natin. Ayan o. Ginawa talaga yan. Ang sign na yan ay ang kahulugan yan ay ilog na nagka-curve, no? At mayroon daw item. So dito pagbalik natin sa muntik pa ako matumba dun. Dito pagbalik sa sign ay makikita mo naman dito
ang gilid niya kung saan papunta yung puso. Ayan. Ayan yung pointer mga kakuha. Ito. Ayan. No? Ayan yung pointer. So, puso yan mga kakuha, no? Kung lalagyan mo yan dito, parang arrow na yan. No? Kapag puso na pointed. Pero pag puso yan hindi pointed, ibig sabihin yan ay secret room. No? O sekreto. No? So, kung titignan mo, dito yung likod ng pagong. At dito naman yung puso. So saan nakuha ngayon? At sino nakakuha? So di ko alam kung sasabihin ko ba, no? Pero dapat ko lang sabihin, huwag na tayo magbulag-bulagan, no? Mga kakuha. Ang nakakuha nito ay yung mga gumagawa ng daan, no? Clue. Siguro alam nyo na yun, yung gumagawa ng daan, no? At doon nila nakuha. So puntahan natin kung paano nila kinuha, kasi tinambakan lang yun ng bato, no? Parang yung bato nakatakip, tapos parang tinanggal lang, andun yung ammo box na kuha nila. So yan ang sign, no? Sa mga gusto maghanap na nasa mga malapit sa ilog, kapag na-encounter nyo ito, ito yung tunay na nangyari, no? Na nakuhanan ng tunay na treasure. So ang malaki andun, so hindi pa nila nakukuha. So gagawan daw nila ng tulay dyan, bali papatagin nila yan kasi gagawa ng tulay. Pero hindi ako naniniwala dun, sabi-sabi lang yun kasi yan ang target nila. Tapos likod ng pagong, yung sabi niya bumabalik kong ilog at puso na secret ang kahulugan. At saan nakita? Doon nakuha, no? Ito ang mga magagandang sample o magandang explanation para sa mga naghahanap, kasi nakuhaanan na to, no? Nakuha na. So pupuntahan natin yung nakuhanan, nakakuha. At pagdating dito mga kuha, nakalubog na tayo sa tubig, no? Pakirbang tubig, no? At pagdating dito, mayroong bato dito sa gilid niya na kahit yung mga tao dito na imposiblihan, no? Kung paano yung ginawa. So yan ang yung naging sign, no? Ayan. Ayan. Yan yung butas sa gitna. Bago nakuha yung item, dyan lang kinuha, oh, mga kuha. So nasaksihan yan ng mga tao dito, no? Pero wala kasi silang alam. At hindi nila alam ang nangyayari. Kasi mga Islam nga sila, mga Muslim sila. So wala silang idea, no? Dapat para sa kanila yan. Pero dahil wala silang alam, ay hindi nila nakuha. Aray. So dito mga kakuha, nakuha ang ammo box. At ito ang ito ang nakatakip, no? Mayroon daw sign dito na ito mga kuha, bao, turtle, no? Parang may araw pa, oh. Ayan. So yan ang tinakip dyan. Lapitan pa natin para makita natin. Dito lang nakalapag yung taon dito. Oh, dyan daw nakalapag, no? Dyan lang daw nakalapag yung kahon. Oh, ammo box yun, no? Napakababaw, sobrang babaw. Ang tawag doon ay small deposit. No, mali ang term na giveaways kasi hindi naman pinamimigay yan, eh. Yan ay small deposit na nilagay ng Japanese Army para lituhin yung mga treasure hunter na iba, para hindi mo napuntahan yung malaki. Yan, dyan nakalagay yung malaki. So nilocate natin yan. So umiikot naman talaga dyan, napakalakas, pero hindi ko na binidyo.
Sinakapagod dun mag-akyat. So yun mga kuha, no? Pinaka the best example na nakuhanan ng ginto talaga, no? At yan ang mga saksi, sila yung mga farmer dito. Ayos.